Okay, so hello 'no, try nating ituloy yung ating video na nakaraan. So, saan nga ba tayo naputol? So, naputol tayo nung nakaraan dito sa if statement natin, yung ating ladder. So, again, ipapaalala ko lang yung ating ladder 'no, once na may mag-true condition, no, yun lang yung i-execute niya. Hindi niya na i-execute yung ibang condition, di niya na iche-check kumbaga. No, kung nahanap na yung the one, yun na yun, 'no, hindi na siya maghahanap pa ng iba. Keme, okay. So, tuloy tayo. Review, important reminders lang before tayo magtuloy, no? Okay, so, tatandaan natin, okay, palaging meron tayong if, susundan ni else if, no? Puro else if muna, bago tayo magkaroon ng else, no? And then, make sure na yung ating else, walang condition na kasama, no? Wala dapat condition si else. Si else, tatandaan nyo, siya yung parang none of the above, no? If none of the above, ano yung gagawin niya, 'no? So, if none of the above, anong gagawin niya? So, gano'n yung kailangan yung tandaan kay else. Hopefully clear tayo diyan. Okay, so proceed tayo, next tayo, 'no? Okay, so next tayo. So, kung napansin niyo kanina puro numbers yung wino-work on natin. So, ngayon ta-try naman natin what if string naman, 'no? Okay, so kapagka daw nagko-compare tayo with numbers, usually ginagamit natin 'tong equals to. So, don't get me wrong, puwede niyo din siyang gamitin sa character or sa char, pero hindi siya recommended na gamitin kung string na yung kino-compare natin. Kung kino-compare na natin ay string, no, ang kailangan natin gamitin is, pwede natin gamitin si equals or si equals, ignore case. So, try muna natin si equals para makita nyo yung pinagkaiba nilang dalawa. Okay, so gawa lang tayo ng bagong method. Okay, public, static void. Pangalanan natin tong si, anong sample na ba tayo? 7. So, if sample, 7. Pasensyahan niyo na kung medyo maingay, no? And medyo pastop-stop ako kasi ang kukulit ng mga pusa ko. Okay. So, tuloy tayo. Okay. So, meron tayo ngayong si if sample 7. So, let's say for example, kukunin natin yung scanner dito sa taas para magamit natin siya. Natamad na kasi ako. Charot, no? Pwede nyo yan kabisaduhin, no? Para mabilis din kayo. Kapag meron na kayong nagamit na scanner, matuto tayo mag-copy-paste, no? Para mapabilis yung ating trabaho. Especially if we are working with more than one problem. Okay, so ngayon, ang gusto natin mangyari is, pahulaan natin yung ating pangalan. So, guess my name. Yan. O, kunyari yan. Okay, and then, syempre, next na gagawin natin is, manghihingi tayo ng hula niya, no, ng kanyang guess. Okay, so, print. Okay, and then guess. Next, ilagay natin yan sa string. So, string guess equals, no, scanner dot next line. Malay mo, buong pangalan na yung tinatry niyang hulaan, 'no, pero puwede kayong gumamit ng next. So, 'pag string yung inyong kung string yung hinahanap niyong input, puwede tayong gumamit ng next method or ng next line method. Okay, so gawa na tayo ng if else. Okay, few reminders bago tayo magpatuloy, 'no. Hindi tayo puwedeng maglagay ng terminator. Once na maglagay tayo ng terminator dito after ng condition, 'no, ang nangyayari, meron kang empty body. Kumbaga, 'no, if may condition ka, 'no, pagka true 'yan or false 'yan, walang mangyayari, 'no. Kaya napansin niyo nagkaroon ng error si else, kasi wala siyang if, 'no, wala na siyang kapartner na if. Kung hindi mo naman nilagay si if, 'no, and let's say for example, eto muna, mag-work muna tayo dito para makita nyo kung ano yung pinakaiba. Okay, gamitin natin si dot equal. Okay, lagyan natin yung pangalan natin ay, kunyari, Nikki. And then, sasaut lang natin, no, kunyari, yes, no, that's my name. Kulit-kulit, kuting ko, wait lang. Okay. So, try natin siyang i-run. Sample 7. Okay, so balikan natin siya. Ano kaya ang mangyayari, no, kung meron siyang terminator. Then, naglagay tayo dito, Nikki.
Nikki. Okay, so wala namang nangyari, mama. Lumabas pa rin naman, yes, that's my name. Pero, pansinin nyo kapag naglagay tayo ng ibang input, no? Let's say, ang nilagay ko ay John Cena. Okay, so napansin nyo, palaging lumalabas yung yes, that's my name. Kahit na gumawa tayo ng if condition. Bakit ga nangyari yun, no? Kasi meron tayo ditong Terminator. So, eto yung nag-cause ng error or ng flaw dun sa ating logic. Since naglagay ka ng Terminator, no, ibig sabihin yung ating if ay naka-empty. Mag-true man siya or mag-false, wala siyang gagawin. Pwede mo siyang makita as something like this, no? Etong system that out that print ln yes, that's my name. Paulit-ulit niya lang tong any circumstance is lalabas siya. Kumbaga, hindi siya part ni if, and hindi rin siya part ni else. Okay, so iwasan natin maglagay ng terminator. Why? Pag naglagay tayo, magkakaroon tayo ng empty body. Ibig sabihin, wala siyang katawan, no? Wala siyang gagawin if mag-true yan. Okay, so empty statement or empty body. Okay, so iwasan natin siya. So once na tinanggal na natin yan, and nira natin siya, wait lang, medyo mabagal kasi yung aking IDE. Okay, so guess, nilagay natin Nikki. Okay, so tama. Maglagay tayo ng ibang pangalan. Okay, o John Cena. Okay, so wala na siyang output. No, unless maglagay rin tayo ng else. Okay, so else natin, no, no, no. Huwag tayong sumigaw yan. No, that's not my name. Okay, so once na nira natin siya ulit. Okay, ang bagal niya. Okay, pwede nyo na lang bilisan yung speed if nababagalan kayo sa way ng pagsasalita ko or sa pagko-code ko. Okay, so let's say nilagay ko na ay, kunyari, Alden. Okay, so sasagot na siya ng no, that's not my name. So, yun po yung purpose ni equals method. Pero meron tayong may catch, no? Kumbaga, kay equals. Kapag ang yung equals method yung ginamit natin, and then, trinay natin ilagay Nikki, pero iba yung case, no? Let's say, naka-lowercase lahat ito, and trinay natin, kung napansin nyo, hindi siya nakilala. No, no, that's not my name. Why? No? Kasi yung equals method po ay case sensitive. So, tandaan yan, no? Equals method, ginagamit natin to compare string, ibig sabihin returns true, no? If yung string na kino-compare natin is equal in content and equal in cases. Ibig sabihin, parehas dapat yung spelling, parehas din yung uppercase or lowercase. So, yun lang yun, no? Ito ay case sensitive. So, ngayon, try naman po natin yung dot equals, ignore case. So, try naman natin dot equals, yan, ignore case. So, piliin natin si dot equals, ignore case. And, run natin siya. Bagal niya, ano? Okay, ang bagal. Wait, ano natin? Piliin natin. Wait lang ha. So, pwedeng pakilagpasan na tong part na to if mabagal. Okay, ayan. So, try natin ulit. Ganun pa din. Okay. So, let's say, ang ginawa ko na is Nikki, no, magkakaiba ng casing. So, ngayon, makikilala niya na ikaw ay si Nikki. No, makuha niya na tama yung pangalan na nilagay mo. No, kasi nga, naka-equals ignore case na tayo. So, si equals ignore case, ang chine-check niya lang po is yung exact content. So, tatandaan natin, kailangan exact. So, kung nilagay mo dyan, Nikki's, or namali ka ng spelling, let's say, nilagay ko, Nikki's, or Nikki. So, mali, no? Hindi niya makikita as tama. So, ganun lang po.
Okay, so hopefully na-gets natin yan si equals ignore case. Si equals ignore case naman ay case insensitive. Ibig sabihin, ang chine-check lang niya is yung content, ignoring yung casing, no? Yun lang yung kailangan nyong tandaan. Okay, so hopefully gets natin to. So, paano naman if hindi lang isang word, no? Paano if isasama ko yung last name ko, no? Let's say, okay lang sa akin kung mahulaan niya yung last name ko, which is Minaj. Okay, so gagamit tayo ng logical operator, and then syempre, pwede na natin yan i-copy-paste para mabilis. Okay, so if guess equals ignore case, Minaj, and trinay natin siyang i-run, no? So, ang makukuha natin ngayon, na makukuha natin yung yes, that's my name, kapag nilagay ko Minaj. Okay, ano yung dapat nating iwasan, no? Hindi po yan magsasama. No, let's say for example, ang nilagay ko sa pangalan ko is isang buo, Nicki Minaj. So, hindi niya yan makikilala. Kung gusto mo magawa yung ganun, no, gawa ka, magdagdag ka pa ng another condition para sa magkasamang Nicki Minaj. Kasi tandaan natin, magkaibang expression to, dalawang expression. Isang expression, ang chine-check lang is kung may name na Nikki, and another expression naman para i-check naman si Minaj. So, hopefully maliwanag tayo doon. Hindi niya po pagsasamahin yan. Okay, so if okay na, okay, so punta naman tayo kay nested if. So, simple lang to, ibig sabihin lang, no, a nested if is an if statement, no, that is placed within another if or else statement. So, pwede kasing ang naka-nested is yung if, pwede rin naman ang naka-nested is yung else, no? So, ano lang yung kailangan natin tandaan dito? Kailangan, ang ginagawa natin is, lahat ng else ay naka-match, no, doon sa pinaka-recent na if. Okay, and then ano pa, no? Ibig sabihin po kapagka gumagamit tayo ng nested if, kapag gusto natin lahat ng condition is mag-true muna, no, bago siya mag-true as a whole, no, o yung output natin, bago niya gawin yung certain task. So, ano ba yung mga pwede natin gawing example dito? Okay, let's say for example, pwede tayong gumawa ng panibagong method. Static void. Okay, if sample 8 na ata tayo. Okay, and then, let's say sa isang scholarship, no, meron silang certain condition. Number 1, kailangan kunyari, resident of Valenzuela. Okay, number 2, kailangan, ano lang po ito ha, sample lang po. Hindi po ito nagre-reflect sa kahit na anong scholarship na meron kay Valenzuela. Okay, so let's say, ang age kailangan is 17 to 21. Okay, and then, kailangan ang GWA, no, ang average na grade is 85 and above. Let's say, ito yung mga conditions. And, gusto mo na lahat ng condition ay kailangan maipasa niya bago siya maging eligible sa scholarship. So, if that's the case, no, pwede tayong gumamit ng nested if. Yung iba tinatanong ako, ma'am, pwede naman pagsama-samahin yan sa isang if statement, no? So, pwede naman po, no? Pero if meron tayong certain criteria na gusto sundin, let's say for example, if mag-false sa Valenzuela, gusto natin, ang message natin is, hindi siya resident ni Valenzuela, no? Or hindi siya 17 to 21. Okay, so that's the time na pwede tayong gumamit ng nested if. Okay, so syempre kunin muna natin yung mga kailangan natin. Scanner, equals new, scanner. Okay, and then sa loob ay system.in. Okay, next, no, kunin lang natin, no, yung mga kailangan. So, okay, kunin natin ngayon si name, no, enter your name. Okay, and then syempre kunin lang natin yung ating name. Scanner dot next line. Okay, pasensyahan niyo na kung medyo mabagal yung aking IDE. Okay, and then next kunin din natin yung address. Palitan lang natin to ng address.
Okay, next 'no, kunin din natin yung kanyang age, tsaka yung jiwa. Okay, so age. Para sa age, siyempre gagamit tayo ng int. Next, int. Okay, para naman sa sa jiwa, okay, specify lang natin na ito ay grade 12. Okay, and then siyempre papalitan natin 'to ng double para malay mo maglagay pa rin siya ng decimal point 'no, para safe since wala pa tayo sa exception handling. So, next double. Okay, para naman sa age natin, okay na yung age natin. Naka-next int. Okay, ngayon yung address natin, dagdagan natin ng city address. Ibig sabihin, city address lang yung gusto nating kunin, no? Hindi na yung buong address niya. So, that's it. Tapos na tayo sa mga input, no? Pwede na natin siyang i-try if nakaka-input ba tayo. Okay. Wait lang, hintayin natin at medyo mabagal. Okay, siguro i-restart ko muna yung aking NetBeans. Wait lang po. I-restart muna natin. Dahil medyo mabagal siya. So, pause ko muna saglit. Okay, so let's say na-try mo na 'no, and gumagana naman lahat ng input, wala namang problem. So, proceed na tayo sa pag-create ng mga conditions natin. Again, take note na ang condition natin kailangan resident siya ng Valenzuela, ang age niya is 17 to 21, ang kanyang GWA is 85 and above. So, gawa tayo ng unang if else. Okay, pagka gumagawa tayo ng nested if, no, or nested if else, always tandaan natin na ang paggawa natin is dun sa pinakamalaking if, papaliit, no? Hindi tayo gagawa ng pababa ng puro if muna and then puro else naman. So, magka-partner palagi yung gawa natin. If else, if else, if else. Okay, so unang condition, kailangan yung address kailangan taga Valenzuela. So, pwede natin gamitin yung ginamit natin kanina, no, yung natutunan natin kanina, which is yung that equals ignore case. Pero meron tayong problem. No, what if makulit si user, no? Ang nilagay niya is buong address. So, ipapakilala ko sa inyo ngayon yung bagong method na gagamitin natin, which is si contains. Ano naman po ginagawa ni contains? Ang ginagawa ni contains, returns true if and only if this string contains the specified sequence of char values. Ibig sabihin, sa hinabahaba man ng ginawa niya or ng in-input niya, ang ginagawa ni contains, hinahanap niya yung specific na sequence of character doon sa kanyang input. So, yan yung gagamitin natin. So, ibig sabihin, kahit isang buo pa yung i-type niya, no? As long as may Valenzuela doon, no, na word. Kaya tatanggapin niya as taga Valenzuela siya. So, kung nilagay niya Punturin, Valenzuela City, no, ibig sabihin tatanggapin niya yan. Pero meron tayong problem. Si contains ay case sensitive. Ibig sabihin, kung nilagay niya Valenzuela naka-caps lock, no, hindi na yan tatanggapin. So, ano yung gagawin natin? So, wag pong iisipin na ang ginagawa ni that equals ignore case ay kino-convert niya, 'no? Hindi po 'yan gano'n, 'no? Hindi po kino-convert ni equals ignore case yung ating input into lower case or upper case. Ang ginagawa ni equals ignore case, nagre-return lang po siya ng true kapag true lang po yung magiging output niya, 'no? Kapagka equal in content, 'no? Ignoring yung casing. So, hindi natin siya puwedeng gamitin. So, para makapag-convert tayo ng case, puwede natin gamitin either to lowercase or to uppercase method. So, para dito, since lowercase na yung ginawa nating character sequence na Valenzuela sa loob ni contains, ang gagamitin natin is to lowercase. Okay, so piliin lang natin si to lowercase. Okay, and then sa loob ni else, no, so pwede po ito. No, kung ngayon lang kayo nakakita, pwede yan. Pwede natin pagsama-samahin yung mga method as long as iisa sila ng
iisa po sila ng pinanggalingan. So, C to lowercase and C contains, parehas po silang string methods. So, pwede siyang gamitin ni address kasi si address ay string. Okay, kung integer yan, hindi niya po yan magagamit. Okay? So, else, sasabihin natin sa kanya, okay, sorry, no? Applicants should be a resident of Valenzuela City. Okay, and then syempre sa loob ng if, saka tayo ngayon gagawa ng another condition. Ibig sabihin kung hindi siya taga Valenzuela, automatic ligwak, no? Kahit pa yung kanyang jiwa is 99.99, parang alcohol, no? So, hindi siya pasok. Kung number one condition natin is resident siya ng Valenzuela, hindi siya pasok doon. So, next na condition natin, yung age daw kailangan ay 17 to 21. Okay, so gawa rin tayo ng another if else. Okay, and then lagyan na natin if yung ating age tama. No, so ating age ay greater than or equals to 17 and ilimit natin syempre hanggang 21 lang. Age is less than equals to 21. Else, pwede na tayong maglagay dito ng message. Okay, na ang tatanggapin lang natin ay should be 17 to 21 years old. Okay? Next, no, last condition natin para dito is kailangan yung G1 niya is 85 and above. So, gagawa tayo, maglalagay ulit tayo ng another if else. Okay, kung hindi 89 and above yung kanyang G1, gagawa tayo ng message, no. Wag naman yung mga no, sorry bobo ka. Wag naman po ganun. So, kung maglalagay po tayo ng mga message, no, make sure na appropriate naman. Okay? Applicants should have a GWA of 85 and above. Okay, so ngayon yung G1 naman ililimit natin, no? Ilimit natin siya kasi mali mo ilagay niya 200, eh di nakabasa pa, no? Kahit na pineke or mali yung G1 niya. So, kailangan yung G1 is greater than equals to 85 and yung G1 is less than equals to 100. So, hanggang 100 lang. So, sa loob, dito natin sasabihin na naipasa niya lahat, no? So, pwede natin sabihin, we are pleased to inform that, plus natin yung name para may paggamitan tayo sa name. Yan is eligible, no? Eligible to scholarship or for the scholarship. Okay, so, ganun lang yung naging takbo ng ating if else. Nested if else. So, kung napansin nyo po, meron kang if else, no? Paano natin malalaman kung sino yung magka-partner? Nakita nyo po ba tong faint line na to? Eh, kung sino yung katapat niyang else, yun yung kanyang ka-partner. Kaya sinasabi ko sa inyo na kapag gumagawa kayo ng nested if, kailangan unahin nyo na sa labas na if bago kayo pumasok dun sa loob para hindi kayo nalilito. Kasi kung mag-code ka, puro if muna, and then pababa, no, puro else naman, malilito ka. Okay, ano pa yung next na kailangan tandaan? Ang pagkaka-partner niyan, yung pinakamalapit nasa loob, sila yung magka-partner. Next, etong dalawa naman yung magka-partner. And then, yung pinakamalayo, no, sila yung magka-partner. Okay, let's say for example, no, ikaw yung tipo ng estudyante na mahilig magpantay-pantay, huwag po natin gagawing practice na papantayin yung nested if. Although, hindi po nagmamatter yung indentation and yung spacing kay Java, no, hindi ini-ignore yan ng compiler, no. So, although hindi siya nagmamatter, okay, nakakaapekto naman siya dun sa readability ng code ninyo. So, ikaw din mahihirapan. Paano mo ma-identify kung sino yung mga magkaka-partner dyan? No, malilito ka. Okay, so para ayusin natin yung format, let's say, sa sobrang pagmamadali mo, sa sobrang kaba mo, hindi maayos yung format ng if else if mo, no, or yung nested if mo. Okay, so i-highlight mo lang yung gusto mong ayusin yung format, and then paki-hit lang po. Okay, Alt, Shift, and then F.
So, ayan, kung nakita nyo, nag-auto-format na siya. No, based dun sa recommended ni Java. So, Alt, Shift, F. Okay, so, to auto-format, no? Mas madali nyo rin kasi makikita yung mga error kapag ganito. Let's say, for example, no, hindi nga pantay-pantay, pero tangga-tangga naman yung gawa mo. Okay, no, hindi nga siya pantay-pantay, pero iba-iba naman yung yung alignment, no? Okay, so nakakalito yan, no? Especially, kunyari, nalagyan mo ng isa pang terminator, curly braces, magugulat ka, ito yung nag-error. Hindi mo mahanap no ano kayang problema, bakit kaya ito nagkakaroon ng error. So, best way na para makita mo talaga kaagad is ayusin mo muna yung format. Okay, so ngayon, nakita natin, no, itong if na to, andito yung kanyang closing, which is dapat, ito yung kapartner niya. No? So, alam natin na sumobra tayo. So, pwede natin siyang ayusin. So, if ito dapat yung kapartner niya, okay, next, i-check nyo na siya isa-isa. Nasaan kaya ang nawawalang partner? So, i-check nyo ng maigi. Yan. Ito, kailangan ito yung partner niya sa dulo. Next, ito, kailangan ito yung kapartner niya. Yung if sa loob, kailangan ito yung kapartner niya. And then, saka mo siya, i-try ulit. Ayusin. Alt-Shift F. Okay, so, yan. So, mas nakita natin yung error and mabilis natin siyang mahanap. No, compare kung hindi maayos yung format ng ating nested if. So, yan. So, that's it no para sa nested na if-else. So, pwede tayong makagawa pa ng marami pang application na paggagamitan natin ito. Okay, so ano pa ba, no? Pwede rin tayong gumawa ng, kung alam niyo yung mga website noon, no? Ako nung bata pa ako, aliw na aliw ako dun sa isang website na magbibigay ka ng tanong and then sumasagot lang siya randomly ng yes or no. No? So, pwede natin yung i-try, no? Pwede natin gawin. Okay, so let's say, gawa tayo ng bagong method. So, public static void. Okay, palitan natin ang pangalan, gawin natin fortune teller. Okay, so, ayan. So, meron tayong fortune teller. Okay, syempre, kailangan natin ng scanner equals new scanner system.in. Then, south lang tayo, iksian lang natin. Peter, the fortune teller. Okay, and then, syempre, tanungin lang natin siya. Ask Peter a question. Okay, kailangan, answerable lang, syempre, by true or false. Or by yes or no. Baka naman tanungin mo yan, sino mama mo? Syempre, hindi niya yan masasagot, no? Kasi nga, ang gagawin lang natin is, answerable lang by yes or no. Okay, and then, sabihin lang natin na, huwag kalimutan tawagin si Peter, no? Or banggitin ang kanyang pangalan. Don't forget to mention his name. Okay, and then, syempre, next, gawa lang tayo yan, para meron tayong question. So, string, question, equals, no, scanner, dot, next, line. I-lowercase na natin to. So, pwedeng i-lowercase nyo na rin agad yung question dito para umiksi naman yung ating condition. To L. Okay. And then next, no, gagawa tayo ng sagot ni Peter. No, so, paano ba sasagot si Peter? Paano niya malalaman kung yes or no? Paano niya masasabi if yes ba or no? So, okay, para makagawa tayo ng ganun, no, kailangan natin gumamit ng random, no? Pwede tayong gumamit ng random class or pwede rin tayong gumamit ng math.random. So, para naman may sample tayo, gagamit tayo ng random class. So, katulad na kung paano tayo gumagawa ng scanner, tawagin yung pangalan ng class, si random. Okay, kailangan mo siya ngayong i-import. So, i-import natin Ctrl-Shift-I or okay, pindutin yung bumbilya dito sa gilid para sa IntelliSense. Next, no, gagawa tayo ng Boolean answer. So, since true or false lang yan, pwede tayong gumamit ng Boolean. Ibig sabihin, no, kapag yes, ibig sabihin true. Pagka false,
no. No, so gawin natin, tawagin natin si random, which is yung pangalan, no, nakita nyo nag-highlight, ibig sabihin yan yung random na tinutukoy mo. Okay, that. Okay, so para gumawa siya ng random na true or false, pipiliin natin si next boolean. So, anong ginagawa nito, no? Returns the next pseudo-random, no, uniformly distributed boolean value from this random number generators sequence. So, random po talaga siya. Okay, so piliin natin yan si next boolean. Okay, so next, no, gagawa tayo ng certain, print muna natin para dramatic, no? Peter is reading the prophecy. Yan. And then next, no, gawa lang muna tayo ng condition. Syempre, kailangan daw i-mention yung pangalan ni Peter. So, dapat may binanggit na pangalan ni Peter. And then, paano natin masasabi na question, no, valid yung question? Dapat may question mark, no? So, gawin natin, gawa tayo ng if else. So, kapag yung ating question that, no, contains, kailangan nagko-contains po siya ng pangalan ni Peter and kailangan si question, so si question that nagko-contains din siya ng question mark. Okay, else, no, sasabihin lang natin, okay, Peter is having a hard time understanding your question. Okay, so Peter is having a hard time understanding your question. Okay, so next, kapag ka may valid yung kanyang question that contains Peter and then that contains question mark, no? So, saka tayo gagawa ng, if else dapat. If else. Okay, so nakalagay na dyan yung answer, no? Why tinanggap kaagad si answer? Kasi si answer po ay boolean. So, since boolean yan, ibig sabihin, nagre-return lang siya ng true or false. So, gagawin natin, ibig sabihin, kapag si answer ay equal sa true, okay, ang mangyayari, ang sasabihin ni Peter ay yes. Otherwise, no, kapag ka yung answer naman ay nag-false, false yung lumabas dun sa random generator, ibig sabihin si Peter says no. Okay, so start lang tayo. Okay, Peter says yes. Okay, ganun din dito sa baba. Peter says no. Okay, so tawagin natin siya sa main. Ayan, tawagin natin. And then, i-run natin. Okay, so ayan, nagra-run na siya. Mabagal lang talaga. No, kasi kanina pa nakabukas yung aking PC. So, medyo mabagal. Pasensyahan niyo na. Tagal ah. So, ngayon lalabas na yung ating instruction. So, sabi, Peter the fortune teller, ask Peter a question, answerable by yes or no, don't forget to mention his name. So, syempre, kapag ka nag-type tayo dito ng invalid na question, kunyari, sino nanay mo? Okay, so, syempre, yung sasabihin niya is, Peter is having a hard time understanding your question. Kasi nga, hindi naman valid, no? So, pwede pa natin yan maayos, no? Dapat, yung ating Peter is reading the prophecy, lalabas lang. Lalabas lang kapag valid yung question. Para hindi na siya umasa. Okay. Bagal niya kasi mag-run eh.
Okay, so ayan. So, as Peter question, so kung maayos na, inulit natin. O, kunyari, cute ba ako? Okay, so hindi pa rin ito valid kasi hindi natin mention yung pangalan niya. So, Peter is having a hard time understanding your question. Okay, so maglagay tayo ng valid na question. For example, Peter, dapat ba akong maligo? Okay, so sabi ni Peter, yes, no, maligo ka na daw. Maligo na tayo, maligo na ako. Maligo na nga ako. So, yun lang yan, no? Naka-random yung pagsagot ni Peter ng true or false. Okay, so pwede nyo siyang paglaruan, pwede nyo gawin sa bahay, try ninyo, no? And mag-enjoy kayo dun sa mga ginagawa nyong program. Okay, so that's it, no? Kailangan may word na Peter, kahit nasan yung Peter. For example, uulan kaya bukas, Peter? Okay, so, kahit nasan yung word na Peter, as long as may word na Peter and merong question mark, no, gagana. So, Peter is reading the prophecy, Peter says, no. So, nakatandem siya. So, paano yan? Di daw ulan bukas, no? Okay, so, that's it para sa ating nested if. Okay, marami pa siyang pwedeng paggamitan. Definitely, magagamit nyo to, no, sa iba pang, okay, mga problems. Okay, so, proceed tayo sa mga susunod. Okay, so far nagamit natin is itong apat. Gumamit tayo ng equals, compare to strings. Equals, ignore case, compare to strings, ignoring case difference. No? And then meron tayong contains. Check whether the string contains a substring. Pag sinabing substring, mas maliit na part nung string na yon. Okay, and then next meron din tayong to lowercase, which nagko-convert ng string papuntang lowercase. So, marami pang string methods na pwede nating pag-aralan, no? Sa ngayon, okay na muna yan. Okay, so next tayo meron tayong tinatawag na shorthand if-else. So, ano naman po yung shorthand if-else na yan? So, ito naman yung gumagamit ng ternary operator, no? Ternary. Okay, so, shorthand, ibig sabihin parang shortcut, no? Ganun lang siya. Parang shortcut lang na way kung paano mo isusulat yung iyong code, no, na if else. So, ang ginagawa lang natin dito, often used to replace simple if else statement. So, kapag simple lang po, no, hindi naman yung sobrang komplikado ng if else mo and then trinay mo pang i-shorthand, no. So, wag naman na malilito ka. Okay, so reducing multiple lines of code to a single line. So, pwedeng single line na lang siya lahat. Okay, so basic na syntax natin, meron tayong variable. Ito, optional lang. Pwedeng hindi mo siya ilagay sa variable. Pwedeng nakadirekta na sa output, no? Then, next, meron tayong open and close parentheses para sa condition. Meron kang question mark. Ito pong question mark na to, required po talaga yan, hindi mawawala. And then, next, meron tayong expression true. Ibig sabihin, anong gagawin niya kapag yung expression ay nag-true? Okay, and then next, meron tayong colon. Colon po, hindi semicolon, hindi terminator. Okay, so, followed by expression false. Ibig sabihin, anong gusto nating gawin once na yung ating expression ay mag-false? Ganun lang po. Okay, so, try natin yan. Gawa tayo. Okay, public static void shorthand 1. Okay, so let's say for example, uulitin natin yung ginawa natin kay add or even, no? So, para mas maiksi. So, scanner system.in. Eh, syempre, hingi lang tayo ulit ng number. Enter a number. Okay, print. Okay, and then next, no, gagawin naman natin, kukunin natin yung number. So, int num equals scanner dot next int. Okay, next, no, instead na gumamit tayo ng if-else, pwede daw tayong gumamit ng shorthand if-else. So, ngayon, ano po yung paglalagyan na variable? Nakadepende kung ano yung output na gusto mo mangyari o kung ano yung expression
na ano yung gusto mong ilabas niya or i-return niya once na yung expression natin ay nag-true or nag-false. So, kung gusto mo string yung ilabas niya, let's say, isang message, okay, so of course, ang gagamitin nating data type para dun sa variable ay string. So, pwede mong pangalan ng result. Followed by yung ating open and close parenthesis, nasa loob daw po yung boolean expression or yung condition. So, let's say for example, si num modulo 2 is equals to, sorry, modulo 2, yan, is equals to 0. Ano ang gagawin niya? So, ganun nyo po siya isipin, no? If itong condition ko na to, if meron akong condition na ito, ano ang gagawin niya? No, may tanong, no? Anong gusto natin gawin? No, kapag nag-true, yun yung katabi niya. So, anong gusto mong gawin? No? Gusto lang natin sabihin na, o kunyari, that's even. Okay, colon, hindi po mawawala yan. Colon, hindi terminator, hindi semicolon, colon, no? Dalawang tuldok. Okay, so lagyan natin ng another message, no? That's, tawag dito, add. And then, terminator. So, ano nangyari dito? No, meron tayong condition, meron tayong question mark. Okay, so yung kasunod niya, ito yung gagawin niya once na mag-true yung condition. Colon, ano naman yung gagawin niya once naman na mag-false yung condition. So, hindi pwedeng sabayan, makikita nyo, isa lang po dyan yung possible na lumabas. Either that's even or either that's odd. No, and then syempre, isasagtala natin ngayon si result. Okay, so i-run natin. Result, medyo mabagal eh. Ano ba pinangalan ko? Shorthand nga pala. Yan, run natin. Yan. So, kung mapapansin ninyo, no, etong si, tawag dito. Ulit, i-clone natin para makita ninyo yung isa pa. Wait lang, hindi ko siya magalaw kasi naglolo ko eh. Hmm. Okay, so let's say for example, ito yung ating unang code, no? Mas maiksi na siya compare dito sa ginawa natin. Asa na yung kanina? So, yung kanina, okay, meron tayong ilang lines of code yan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lines of code. No, ngayon, yung code natin, no, ilan na lang, no? 5 na lang and possible pa na mas mapaiksi. So, ano yung magiging output natin? Parehas lang. So, kung 85, that's odd. No, kung even naman yung ilalagay natin, syempre, magre-return naman siya ng even. So, ang bagal lang talaga ng IDE ko. Okay, so, 82. So, that's even. So, ano ba yung pwedeng maayos natin dito? Kung na-stress kayo, kung hindi nyo alam kung saan ilalagay yung inyong shorthand if else, pwede naman na idirekta na natin siya. So, idirekta na natin siya sa south. So, from 8 lines, no, nangalahati, no, naging 4 na lines na lang. So, 4 na lines na lang yung code natin. Okay, once na trinay natin yan i-run, kung mapapansin nyo, parehas lang yung magiging output niyan. Okay, so parehas lang. So parang shortcut lang talaga, no? Shortcut lang ni if else. So, enter number 52. Okay, even. Kapag add number naman yung nilagay natin, no, syempre, dapat sasabihin sa atin yan ay add. So, parehas lang, no? Mas maiksi lang. So, hindi ko kayo fina-force na gamitin to, pero mahalaga na alam nyo siya kung paano gagamitin. And alam nyo, no, kung kailan nyo lang dapat siyang gamitin. No? Okay, yung iba nagtatanong sa akin, no, ma'am, paano po if marami yung condition? Possible po ba na magkaroon ako ng parang if, else, if?
na condition gamit yung shorthand or mas maiksi pa, no? Let's say, ayoko pong mag-if, else, if. Pwede ko bang gamitin si shorthand? So, ang answer is yes. No? Pwede tayong magdagdag pa ng another condition. No? Let's say, for example, okay, gawin natin yung sa age. Magde-detect lang tayo if minor or adult na. So, syempre di na natin gagawin yung sa bracket kasi sobrang haba nun. Okay, so ito simple lang. Enter your age. Okay, so age. So, pwede natin gawin, no, para mas maiksi, hindi na tayo mag if else, no, meron tayong, let's say, age checker, no? And then, gagawa tayo ng condition. Unahin natin yung mga invalid na age. Kapag ka yung age ay greater than 100, no, kasi yung 100 ay valid pa, or yung age ay less than 0, so negative. So, ano ang gusto natin gawin niya? Kapag ka nag-true, no, gusto nating sabihin niya na invalid input for age. Nga pala guys, pwede nyo itong ibaba kung nahihirapan kayong mabasa. Okay, and then maglalagay tayo ng colon. Ngayon, this time, no, kapag ka nag-false, gusto kong maglagay ng another condition pa, no, to check whether minor ba siya or hindi na, or legal age na. So, pwede na akong maglagay ng another condition. Sa loob ng another condition na yon, dito ako gagawa ng isa pang condition. So, ilagay lang natin siya sa parenthesis para malinaw, no, kung ano yung gusto nating iparating. Okay, so, taas natin, dito natin ibababa. Okay, so gawa tayo if, no, yung ating age is greater than equals to 18, ibig sabihin, yung age niya ay ano, legal age. Okay, ibig sabihin siya ay nasa legal age. You are in legal age. Else, no, maglagay tayo ng colon. You are excuse me po. Okay, you are a minor. So, pasensya na kayo, medyo masamang aking pakiramdam. Okay, yan. So, ngayon, no, kung napansin nyo, dalawa na ngayon yung nakita nating condition. So, ito yung unang condition. Sino-check natin kung valid ba yung age niya. If hindi siya valid, ipiprint niya invalid input for age. If nag-valid siya, magagawa ulit tayo ng another condition, no? Which is, kung yung age niya ba is greater than equals to 18, ibig sabihin nasa legal age siya. Kung hindi naman siya ay minor. Okay, so, tawagin natin. And then, itry natin. Okay, so, medyo mabagal. Ayan, pasensyahan nyo na, medyo mabagal. Okay, so, let's say, ang ginawa ko, naglagay ako ng 102. Okay, so, wait lang. 102, age is greater than 100, or age... Ay, sorry. Nakalimutan nating i-print yung output. Kaya pala walang output. So, wag niyong kalimutan na i-print. So, i-print natin. Oops. So, i-charge ko lang. Wait lang. Yan. Nakalimutan nating i-print si age checker. So, wala tayong nakukuhang output. So, tawagin lang natin yung variable. Yung variable na nag-hold ng ating condition. So, instead na gumamit tayo dito ng if, else, if, no, else, gumamit na lang tayo ng shorthand. Which is same thing lang din naman, no? Shorthand nga lang, shortcut nga lang, parang ganun. So, kung naglagay tayo ng 102, yan, nakita nyo, nag-invalid siya. Pag naglagay tayo ng naka-negative, negative. So, negative 85. Okay, so invalid pa rin. So, once na maglagay tayo ng valid naman, no, na age, papasok siya dun sa another condition. Yung age ba na nilagay mo ay 18 or greater than to 21. Let's say nilagay ko 12. Okay, so sasabihin niya minor. No, pero kung ang ilalagay ko naman is greater than equals to 18, let's say ginawa ko 23. Okay, so you are in legal age. So hopefully may natutunan kayo dito sa shorthand if else natin.
So, isasama ko na yung yung switch bago ko putulin yung video na to. Para next video natin is magfo-focus naman tayo kay loop. Okay, so tapusin natin lahat ng selection statement, no? Dito, so next tayo meron tayong tinatawag na switch. So, yung switch natin, no? Ano ang ginagawa natin? Ano nga ba yung pinagkaiba ni switch kay if, no? And ma'am, paano ko malalaman kung ano ba yung dapat kong gamitin? Dapat ko bang gamitin si if o dapat ko bang gamitin si switch? So, ito lang yung kailangan nyo tandaan. If meron kang hinahanap, no? Gusto mo na mag-specified or mag-evaluate ng condition, dapat ang gagamitin mo ay si if. No, ginagamit natin, ano ginagawa ni if? Evaluate specific conditions. Especially if meron kang chine-check na range, no? Range yung chine-check mo, katulad ng ginawa natin sa age. Ano pa yung mga possible problems diyan, no? Let's say for example, no, kapag yung grade niya is 96 to 100, no? 95 to ganito, ganyan, no? So, pwede yung mga ganong klaseng problem, no? Kailangan naka-if kasi merong range. Kapag naman switch, no, kailan natin malalaman if switch ba dapat yung gamitin? Pag switch naman, no, ang ginagawa natin, making decisions based on, tawag dito, possible outcomes. Ibig sabihin, no, ang chine-check naman natin dito is, ano ba yung mga posibleng sagot? Or ano ba yung mga posibleng input? Ano ba yung mga posibleng outcomes? Kung yun yung gusto mong i-check, no, di ang dapat mong gamitin ay switch, no? Kung ang gusto mong i-check ay conditions, range, no? Ang gagamitin mo ngayon ay si if. Bakit po gano'n, no? Si switch po, hindi natin siya pwedeng gamitan ng relational operator. So dapat wala tayong makikitang greater than, less than, greater than, equals, etc. No? Kasi ang chine-check lang po ni switch is yung equality. Let's say, for example, tinanong mo si user ng kanyang age. Okay, ibig sabihin, no, wag age, no, may range yun eh. Let's say, for example, tinanong mo si user ng favorite niyang kulay, na favorite niyang color, no, so, ano ba yung mga ine-expect mo na possible outcome nung sagot niya? So, possible ang sagot niya, red, pwede na magsagot siya ng orange, pwede na sumagot siya ng black, ng blue, ng pink, ng mga colors. So, kapag ganun yung gusto mong i-test, yun yung basis mo, no, sa kung ano man yung gagawin ng program mo, possible outcomes yung gusto mong malaman, no, gusto mong i-compare. Recommended na ang gagamitin natin ay switch, no, kasi mas madaling makita yung itsura niya, no, mas malinis, kumbaga, yung kanyang structure. So, ano lang yung kailangan natin tandaan dito? So, number one, each case value must be a unique literal. Ibig sabihin, no, hindi po tayo nag-aalaw ng duplicates. Pag meron kang case, kailangan yung isa lang, no, yung value. Ano pa, no, kailangan, it must be a constant and not a variable. So, hindi pwedeng variable, no, pero tumatanggap po si switch ng enums, no, pwedeng enums. Okay, and etc. Okay, so next, no, ano pa? No, ang ginagamit lang natin usually is yung mga integers, no, characters or string, and then ayan nga, so enumeration or enums. So yun po yung mga tinatanggap natin kay switch. No, ano pa, no, kailangan natin tandaan itong mga keywords na ito. So number one, meron tayong switch. Okay, so ano yung switch? Ito po ay keyword lang, parang if, kumbaga. Pero instead na if, ang ilalagay natin ay switch. Followed immediately by a test expression. So, ang tawag natin sa nasa loob ng parenthesis ay test expression, no, hindi siya condition. Pero same thing, no? Ano ba yung variable or ano ba yung variable na chine-check mo para dun sa possible outcomes. So, next meron tayong case. Yung case po na tinatawag, ito yung possible values for the test expression. So, let's say, ang nilagay mo dun sa test expression mo ay color. Ano ba yung mga possible outcomes ng color? No? And then, syempre, followed by a colon. Colon, tutudok, no? Hindi semicolon. Okay, next meron tayong word na break. Okay, optional lang po ito, no? Okay, so pwedeng walang break, pero make sure na mag-iingat po kayo. Kung gusto niyo na may fall through talaga,
okay lang kung walang break. Pero kung ayaw natin na may fall through, no, ibig sabihin, kailangan talaga natin gumamit ng break. Pag sinabi nating fall through, no, to subsequent cases, ibig sabihin po niyan, once na nag-through siya dun sa case, lahat ng mga case na nasa ilalim niya is i-execute niya pa rin, no, kasi walang break. Okay, and then syempre last, meron tayong default. Eto yung kumbaga katumbas ni switch sa else. No, kung yung else natin parang none of the above, no, ganun din dito kay default. Ibig sabihin yung default ginagamit natin siya kapag wala sa mga nabanggit na cases. Let's say for example, gumawa ka, nagtanong ka ng color, no, give me a color in a rainbow, no? Sa color lang na nasa rainbow. So, ang possible outcomes lang natin ay Roy G. Viv. Tama? So, kapag naglagay siya ng black, no, hindi naman possible case yon ng possible value ng color ng rainbow yon. So, pwede siyang mapunta sa default, which is sasabihin natin na that's not a color, one of the color in the rainbow, no, mga ganun. So, ganun lang siya. No, yun lang yung kailangan yung tandaan sa kanya. So, let's try, no, na i-code. Okay, so gawa tayo. Okay, so gawin natin yung example na sinasabi ko, no? What if gusto lang natin munang i-check is yung color, no? Rainbow color, no? So, gawa tayo public static void. Okay, o pangalan natin tong switch sample 1. Let's try muna, no? Para makita nyo ano po yung pinagkaiba ng switch na walang break sa may break. No? So, kuha lang tayo ng scanner. Enter. Give me a color that can be found a rainbow. Okay, and then so tayo. Okay, kuhain natin yung binigay niyang color. Ayan. So, let's say for example, no, ito. Ngayon, isipin niyo ano ba yung gusto nating malaman, no? Ano ba yung gagamitin nating test expression? No, syempre yung input ni user, which is yung color. So, nga pala, may shortcut din tayo kay switch. No, pero para hindi kayo masanay, i-type ko para sundan nyo muna, i-type nyo muna para hindi kayo masanay sa shortcut. Mamaya walang shortcut yung, yung PC nyo or yung IDE nyo, hindi nyo na kayang gawin. So, switch, ipapasok natin dito yung test expression natin which is si color. Ibig sabihin, titignan natin ano ba yung mga possible na sagot ni user para sa tanong natin na give me a color that can be found in a rainbow. No? So, followed by open curly braces, enter para magkaroon ng partner. Kung hindi nagkakaroon ng partner, paki-type na lang po yung kapartner na curly braces. Next, kailangan natin ng case. Yung case, na imagine nyo siya as a test case, no? Options, no? Kumbaga, ano ba yung mga possible na sagot ko? No? Pwedeng red. No? Tama, pwedeng red. Kung red yan, no? Sasabihin natin, no? Yes. No? Yes. A rainbow has a color. Has color red. Oh, hayaan nyo na yung grammar ko kung mali. Okay, so try lang muna natin ng walang break. So, ano ba yung mga possible na laman niyan? Okay, o meron tayong orange, no? Orange. Okay, so, ngayon pa lang nakikita nyo may warning na. Yellow. Okay, yellow. Green. Okay, green. Ano pa? Ano pa bukod sa green? Violet. Violet, no? And then, syempre, meron din tayong indigo.
Okay, indigo. And then last, no, meron tayong blue. Okay, and then para naman sa default, sasabihin lang natin, okay, a rainbow has no, plus mo dyan yung binigay niyang color. Okay, so, ayan. So, nakikita nyo nagwa-warning yan kasi nga, meron tayong possible fall through. No? So, wala kasi tayong ginamit na break. So, ano po ba yung sinasabi yung fall through? Paulit-ulit ng binabanggit. So, para makita natin, run natin. Let's say, yan, nag-run na. No? And then, nakita na natin. Ito yung mga cases natin. And then, nilagay natin. Ay, naka-ano pala ako, naka-print. So, ayusin natin to. Gusto ko ito ay print ln. Dapat nasa baba. Kasi masyado mahaba eh. Okay, so, kunyari, nilagay ko red. Okay, so, nakita nyo, no? Red lang yung binanggit ko, pero binigay niya na lahat. Ito po yung tinatawag nating fall through. Ibig sabihin, mula dun sa case, kung saan siya nag-true, yun yung ilalabas niyang output. Let's say, nagsabi ako sa violet. So, mula saan yung magiging output natin? Okay, so, tama, no? Mula violet hanggang default. So, lalabas dyan, mula violet hanggang default, no? Okay to kung ganito yung gusto mong mangyari. Pero what if ayaw mo naman na ganito, gusto mo isang output lang ang lalabas, no? So, kung gusto natin ng ganun, copy-paste natin para meron kayong sample. Okay, kung gusto niyo na ganun, kailangan natin gumamit ng break. So, lalagyan natin siya ngayon ng break. Okay, once na naglagay tayo ng break, no, ibig sabihin po niyan, ite-terminate niya na kaagad, no? Hindi tayo magkakaroon ng fall through. Okay, yung nasa pinakadulo, okay lang kahit walang break. Kasi wala naman siyang kasunod. No? So, tawagin natin siya ulit. Run natin. Yan. So, kunyari, ang nilagay ko na is red. Yan. So, nakita nyo, isa na lang yung lumabas na output. Okay, so, kunyari, green. Okay, so, yes, no, merong green. Kapag nilagay ko naman ay, let's say, ang nilagay ko na ay black. So, walang black. Okay, so, ganun lang po. No, ganun lang. Kasimple, no, yung ating switch. Okay, so ano pa yung kailangan nating tandaan dito? Yung ating default po, hindi ibig sabihin nasa dulo yan is forever na siya nasa dulo or bawal siyang malipat ng pwesto. Pwede siya mapunta sa ibabaw, no, pero parang hindi naman doesn't sit well, no, na nasa ibabaw siya. Okay, pwede rin siya mapunta sa gitna. Kung nasa gitna yan or nasa ibabaw, dapat meron na siyang break, no, kasi magkakaroon niya ng fall through. Pero, para po, conventional yung code natin, madaling basahin, no, kaugalian na natin si default ilagay sa dulo. Okay, so hopefully maliwanag tayo kay switch. Again, yung switch natin tumatanggap lang po ng integers, char, and string. Okay, so another example, no? Integer naman yung gamitin natin and then char naman. So, lahat ng klase ng data type, itry natin. So, copy lang natin to. Ay, wait, meron ako nakalimutan. So, dito kay switch sample 2, nakalimutan ko sabihin to eh. Okay, kung napansin nyo, kapag maglagay tayo dyan ng red, naka-caps lock. So, sasabihin niya na walang red. No, kahit na red naman talaga is nag-exist sa rainbow. No, bakit po ganun? Kasi yung ating case po are case sensitive din. So, ibig sabihin kung naka-lowercase yan, dapat lowercase lang. So, pinaka-best na gawin natin is lowercase muna natin si color. So, that 2,
lowercase. Ngayon, kung ni-lowercase mo ngayon yung iyong test expression, make sure lahat din ng value ng cases natin ay naka-lowercase. Kung naka-uppercase yan, hindi po niya yan makikita. Let's say, ni-lowercase mo to and then nakalimutan mo, naka-uppercase yung R dun sa red. And trinay natin siyang i-run. Okay, so kahit pa ilagay ko red, so hindi niya makikita kasi kino-convert niya muna yung color papuntang lowercase. So mag-ingat po tayo. Kung lowercase yan, gumamit ka ng to lowercase na method, kailangan lahat din ng cases mo naka-lowercase din. Okay, so another sample para naman sa integer. Okay, for example naman, gawa tayo ng Monday no hanggang Sunday. Okay, no. Gawa tayo. So, scanner. Okay, system.in. Okay, hingi lang tayo ng number. Okay, enter a number. 1 to 7 lang. Okay, and then kunin natin. Int num, equals scanner. Dot next int. Okay, ngayon gawa tayo ng switch tab. SW tab. Okay, pasok natin dyan si num. Kung parehas tayo ng IDE at updated yan, pwede mo gamitin SW plus tab. Sa case natin, since ang case natin ay naka-int, kailangan walang double quote kasi integer yan. Tama? So, 1. Ilalagay natin 1. Sa default, magsasouth lang tayo. Okay, invalid input. Okay, please enter 1 to 7 only. Okay, sa 1 natin, south lang tayo. Monday. So, copy-paste lang tayo. Paste natin. Ito naman. Ay, ayusin natin. Okay, so, ito naman. Siyempre, ano na, Tuesday. So, kung napansin nyo, case 1, no, nag-error kasi duplicate. So, kaya siya may error. So, pag pinalitan na natin yan ng 3, wala na tayong makitang error. Okay, so, ano pa yung tatandaan natin? Okay, so, tatandaan natin, pwede rin tayong maglagay dyan ng arithmetic operation, no? Let's say, for example, 1 plus 2, no? Kaya lang tayo nagkaroon ng error kasi yung 1 plus 2 equals 3. So, may 3 na rin dito. So, kaya siya nagkaroon ng error. Pero, pwede pong magkaroon ng arithmetic operator. Ano lang yung bawal? Bawal yung relational. Yan. Let's say, for example, 1 is greater than 2. Bawal yan. Okay po? So, hindi tayo pwedeng maglagay ng range. Okay, so, 4. Okay, Thursday. Okay, and then 5. Friday. Okay, so meron din tayong 6 and 7 para naman kay Saturday. And then, syempre, Sunday. Okay, so, ito yung pinakamalinis na structure ni switch. No? So, case, next line, dun ka magagawa ng execution, no? Okay, so, kapag ka-case, naka-case tayo yung traditional na switch, no? Pwede na yan magkaroon ng multiple values. Let's say, for example, nag-south ka pa ulit dito sa loob. Okay, nag-south ka pa ulit ng first day of the week. So, pwede po yan. And then, pwede rin tayong magkaroon ulit ng another if-else. No, let's say, for example, may if-else ka pa sa loob or may loop ka sa loob, pwede pa rin po. As long as, mauuna muna yung mga code mo bago ka mag-break. Dapat nasa pinakadulo si break. So, sample lang naman yan. Okay, so, run natin. Yan. So, since meron tayong break dyan, wala tayong magiging fall through. So, let's say nilagay ko 1. So, Monday, first day of the week.
Okay, so Tuesday, kasi yun lang naman yung laman natin kay Tuesday. And kung napansin nyo, parang katulad lang sa if-else ladder, isang case lang po yung may execute. So, once na nag-true na dun sa isang case, wala nang pakialam sa ibang case. So, pagka wala naman dyan, so mag-i-invalid input. So, hopefully, may natutunan kayo dito. Okay, next na pwede natin gawin. Okay, pwede naman din tayong gumamit naman ng char. So, yung example ko ngayon is based lang sa kung hanggang saan pa lang yung naituturo ko, no? Hindi muna tayo gagamit ng character class. Okay, so, ano lang muna tayo, no? Pinaka madaling solution lang muna. So, gawa tayo ng another example para kay switch. Public static void. Okay, pangalan na natin siyang switch sample 4. Okay, and the next na ano naman yung gagawin natin. So, ganun din. Hingi rin tayo ulit. Pero instead na number, ang hihingin naman natin ay letter. And then, yung letter natin, syempre, naka-char equals no scanner dot next. Pero again, pwede nyo gamitin yung mga naituro ko. No, pwede kayong gumamit ng dot equals, dot equals to lowercase or to uppercase kung ayaw mo na siyang gamitan na mas maraming cases pa. So, yung char at, ibig sabihin lang po nito, character at index kung ano yung nasa loob. Yung 0 dito, ibig sabihin nito, ito yung index or yung position. Let's say, for example, meron akong word na apple. Yung index niyan, magsa-start kay 0. So, yung A ay 0, yung unang P, 1, yung sumunod na P, 2, yung L ay 3, yung E ay 4. So, palaging start ay 0. Ibig sabihin lang po nitong line of code na to, kukunin natin yung input ni user, pero ang kukunin ko lang is yung character na nasa index 0, which is si A. Kaya po tayo gumamit ng char at. So, kahit isang word pa yung ilagay ni user, ang kukunin lang natin is yung letter. So, again, pwede pa itong ma-improve. Pwede nyo lagyan ng if-else, no? Na hindi natin tatanggapin kung more than one letter na, no, yung length ng kanyang answer. So, kayo po bahala. Okay, so gamit tayo ng switch. Ay, sorry, mali yung na-type ko. Switch. Okay, so ipapasok natin si letter kasi yung letter yung gusto nating i-test. So, dito papasok yung another rule na kailangan yung tandaan kay case. So, yung case po natin, pwede po siyang magkaroon ng empty body. Okay, empty body. So, ibig sabihin, pwede po na walang laman yung isang case. Let's say, kung pare-parehas na sinagot niya ay A, B, C, no? Iisa lang yung magiging output. So, pwede po yun, no? So, for example, since letter yan, gagamit tayo ng single quote kasi nga, character yung letter. So, A, no? Copy nyo na lang, copy, paste. So, ano naman tayo? E. Okay, so, E, ay, mali. Copy natin. Copy muna natin. Kompletuhin muna natin. A, E, no, O, and then U. Okay, so, gagawin natin dito, hahanapin natin if yung input niya ba is vowel or consonant. So, A na maliit, E na maliit, I na maliit, and then O na maliit, U na, ito U na malaki. Okay, so kung napansin nyo yan, palagi po yan case, followed by yung value or yung possible outcome. Next, meron kang colon. No? And then, saka ka pwedeng gumawa ng another case, no? Another option. No? Ibig sabihin, kahit alin sa mga ito, yung i-type ni user, iisa lang yung magiging output. No? Hindi na natin kailangan gumawa ng case A, south vowel, case E, south vowel, case I, south vowel, na paulit-ulit. No? So, isang beses na lang. So, vowel. Default natin, okay, print out lang natin, consonant. Again, pwede pa ito ma-improve, no? Pwede natin ma-check if letter ba yung nilagay niya, digit, or special character. Pero, no, kapag ka nandun na tayo kay character class. So, sa ngayon, ito lang muna, simple lang. Okay, 4.
Laro natin. Yan. So, kunyari, naglagay ako ng A, kay vowel, naglagay tayo ng consonant, no V. Consonant. Okay, so, hopefully maliwanag po tayo. Case can have an empty body. Pwede siya magkaroon ng empty na katawan, no? Walang body, no? Walang katawan. Okay, so, ayan lang po para sa switch. Pero huwag natin kakalimutan na nag-update yung ating Java, no? Nag-update si Java, nag-update yung ating NetBeans. So, meron na tayong bago, no? Yung tinatawag minsan na rule switch, or minsan ang tawag sa kanya ay switch expression. Okay, yung ginawa natin kanina, yung mga nauna, no, ito po ay mga traditional na switch. So, ano ba yung kinaibahan ni bagong switch, no? Dun sa lumang switch. So, simple lang naman yung pinagkaiba nila. Okay, so nag-start siya nung simula Java 12 pataas. So, magagamit lang natin siya kung naka Java 12 kayo pataas. Okay, so simplified syntax. Okay. Ano pa, no? Instead na colon, gumagamit tayo ng arrow labels, no? And pwede na sa kanyang gumamit ng multiple values, no? Ano lang yung kinaibahan niya? Kung more than one statement na, kailangan mo nang gumamit ng curly braces. Kung more than one statement, no? Parang sa if else, no? Kung more than one statement, pwede kang gumamit ng, kailangan mo nang gumamit ng curly braces. Kung hindi naman, no, pwede nang wala. So, ano pa, no? Improve readability. Okay, minsan tinatawag din siyang enhanced switch. No? So, yung traditional switch naman is valid pa rin and pwede pa rin naman natin siyang gamitin. No? Pero mas enhanced nga po si rule switch. Okay, so default label. Hey, kapag parehas lang, no, ganun pa rin yung nangyayari. Kapag ka hindi niya nakuha dun sa kahit na anong switch, no, kahit na anong cases, mapupunta pa rin sa default, no? Ano lang yung pinaka-advantage nito? Wala siyang fall through. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan maglagay ng break. Okay? And then, pwede na yung multiple values. So, for example, itong ating code na to, pwede natin siyang i-rewrite gamit yung rule switch. So, kung rule switch daw po yung ginamit natin, na magbabago yung syntax ng ating switch. Instead na meron tayong maraming cases, pwedeng iisang case lang, pero naka-multiple values. Ibig sabihin, pwede mo na lang siyang i-separate by using a comma. So, comma. Okay, so, ibig sabihin, case A, I, E, O, U. No? Kung alin man dyan sa A, I, E, O, U na yan yung maging input ni user, okay, pwede po. And then, yung dulo natin, instead na colon, ang ginagamit natin is arrow label, dash, and then my greater sign symbol. Hindi rin po tayo kailangan gumamit ng break kasi walang fall through. No fall through other cases. Okay, and then yung default natin, make sure lang natin na parehas sila ng itsura. Okay, naka-arrow din. Naka-arrow label. So, arrow label, multiple values, and then naka-arrow label. Okay, so once na trinay natin tong i-run, okay, yan. So, makita nyo, same lang yan ang output. Vowel, consonant. So, same lang, no? Pero, mas maiksi na siya, no? Compare dito kay traditional. And definitely, mas maraming advantage, no? Kasi nga, pwede na yung multiple. Di natin kailangan maglagay ng maraming case. And, no, mas madali siyang basahin. Okay, so, another example tayo para kay rule switch. Paano naman if multiple statement inside a case? No, so last na to para kay rule switch, and then next video naman loop naman tayo. Okay, so public static void. Okay, so pangalanan natin tong calculator. Okay, so gamit lang din tayo ng scanner. Okay, system.in. Okay, hingi tayo ng dalawang number. Enter number 1.
kunin natin, lagay natin sa int num1 equals scanner dot next int. Okay, next, copy-paste lang natin. Okay, next, palitan lang natin to ng pangalan 2. Okay, number 2. And then, ngayon, hingi tayo ng operation. Okay, operator, no operator. Bigay tayo ng option. Option lang natin is plus, minus, multiply, divide. Print. Pwede natin ilagay sa char. Pwede nyo rin ilagay sa string. Kayo po yung bahala. So, pwedeng string naman na para maiba naman. Okay, so string operator equals scanner dot next. Okay, ngayon, no, ano yung ilalagay ko sa aking switch? No, ano ang ilalagay ko sa aking test expression? So, alin ba yung possible na magbago-bago ng input, no, and makakaapekto dun sa gagawin nating code. Syempre, yung operator, tama? Kasi kung plus, edi mag-a-add yan. Kung minus, mag-subtract. Kung multiply, mag-multiply, no? And kung slash yan or divide, no, hanapin yung quotient. So, dapat si operator yung nandito. So, operator. Okay, followed by open and close curly braces. Ngayon, gagawa tayo ng case. Since ang ginamit nating data type kay operator ay string, kailangan string din yung case natin. So, unahin natin si plus. Kay arrow label. So, tatandaan niyo to, kung more than one statement na yung ilalagay natin, ang gagamitin na natin ay curly braces. Okay, so magdagdag lang tayo ng another. Bakit ba tayo naka-int? Dapat naka-double tayo para mas flexible yung ating program, no? Kung maglalagay siya ng may decimal point, tatanggapin pa rin natin. Double. Double tayo. So, gamit tayo ng isa pang double. Pangalanan natin siyang total. Yan. So, next gawin natin, total equals kay num1 plus num2. Okay, plus num2. Okay, and then, south lang tayo, no? Okay, ano ba yung tawag doon, no? Sum. Okay, sum plus, tawagin lang natin si total. Okay, next, no, ika-copy paste lang natin yan. Hindi natin kailangan maglagay ng break. Kasi nga po yung case natin kay rule switch ay wala ng break, wala ng fall through. So, paste natin. Hindi rin pwede yung duplicate. So, palitan natin ng minus. Palitan lang natin yung operator. Palitan din natin yung pangalan dito. Difference. Paste ulit. Palitan naman natin ng tawag dito, multiplication. No, tawag dito ay product. Palitan din natin ng operator. Okay, next. Last, no, meron tayong slash or divide. Okay, ang tawag sa kanya ay quotient. Okay, huwag kalimutang palitan yung mga operator. So, kung more than one statement, ito, dalawang statement na siya, nakita nyo meron na tayong ginamit na curly braces. So, dito din, curly braces, curly braces. Parang if, no, ganun yung kanyang case pagdating kay rule switch. Kung one statement lang, okay lang kahit walang curly braces. Kung more than 1, no, to pataas, kailangan may curly braces na siya. So, syempre, possible din na may ibang ilagay si user which is hindi natin kailangan. So, gagawa rin tayo ng default. So, yung default natin, kung may curly braces yung mga cases mo, kailangan may curly braces din siya. Is out. Okay, invalid operator. Okay, so invalid yung ating operator. So, ganun lang. So, gawin natin, i-run natin siya. Tawagin natin. Run. Okay, o kunyari, 25, 5, no, plus. Okay, sum natin ay 30. Kapag ka naman 25, 5, no? Okay, minus or subtract, so 20 na lang.
Okay, so 25, 5, multiply. So 125. So 25, 5. Okay, so divide naman tayo. Okay, so 5. So nakita nyo, flexible na yung ating calculator, no? Pwede na tayong mamili ng operator. So hindi na katulad ng mga nakaraan na mano-mano, no? Add, minus, subtract. So, yan po yung panga-purpose ni rule switch or ni switch. No? Parehas lang naman yan na switch. Mas enhance lang yung bagong syntax ngayon ng switch. So, kailangan mag-aral pa rin tayo. No? Aralin natin yung mga lumalabas na bago. Hindi dapat tayo ma-stuck, no, dun sa luma. Okay, so that's it para sa selection statement. See you sa iteration statement or loop. No? So, dito ko na tatapusin. Okay. Pwede nyo itry itong mga example, no? Itry ninyo, paganahin ninyo, or pwede pa kayo mag-explore ng iba pang selection statement problems. So, yun lang po, no? See you sa next na video.